Kinwestiyon ng senator judges ang kredibilidad ng kauna-unahang hostile witness ng prosekusyon na si dating Special Disbursing Officer Gina Acosta. At live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela. Ninya, sa ika-17 araw nga ng paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte ay muling tumayo sa witness stand si Gina Acosta, ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Matapos nga ang direct at cross-examination, ipinunto ni Private Prosecutor Amando Ligutan ang tila selective memory ni Acosta pagdating sa usapin ng confidential funds. Ito nga ay lalo na noong panahon na SDO pa ito ng Davao City, panahon ng pagiging mayor ni Duterte. Ani Ligutan, madaling nakasagot si Acosta sa depensa gamit ng Tagalog at Ingles, pero kinailangan pa ng translator sa Bisaya nang ang prosekusyon na ang nagtatanong. Sa interjections ng mga senator judge, kanilang kinwestiyon ang kredibilidad ni Acosta bilang SDO. Iginiit kasi nito na umaasa lamang siya sa fund utilization reports ni VPSD Security Officer Raymond Lachica na hindi naman isang accountable officer batay na rin sa Joint Circular 2015. How would you consider yourself? Smart, average, or stupid? Nasa average lang po ako Average. nga pagkatao, Your Honor. Correct. So naniwala kayo sa sinabi niya na confidential nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan. So Kasi you siya took his po, word for it. kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. Siya po ang inatasan na mag-implement. Siya ang implementor po, Your Honor. So for me, in this case, you're stupid in the name of blind loyalty. Ipinunto rin ni Senate President Sherwin Gatchalian na dahil walang personal knowledge si Acosta sa implementasyon, hindi nito masasabi kung pineke ang mga report o acknowledgement receipts na naglalaman ng ilang pangalan gaya ni na Antonio Pagong na nakatanggap ng 100,000 pesos para sa purchase of information, sina Timon, Andrew Pusa at Shane Ngitngit. Lumabas din sa pagtatanong ni Senator Joel Villanueva na tila wala ring naging desisyon si Acosta sa paggamit ng pondo. Nagtanong din si Senator Lito Lapid kaugnay naman ng mga alias at posibleng peking pangalan na ginamit sa mga resibo. Meron din pong sinabi yung prosecutor na may dalawang lapid na nando doon. Papasalamat po ako kung totoong lapid yung kamag-anak ko po kasi. Sabi po kasi ng tatay ko, basta lapid kamag-anak ko. Kaya magpapasalamat po ako sa defense at kay Lachica kung nabigyan yung kamag-anak ko. Kung hindi, kung alias yun, paano yung pangalan at apelido namin na inalias nyo lang pala, hindi totoong tao. Binigyang din naman ni Senator Risa Ontiveros ang isang acknowledgement receipt na nakapangalan sa isang Clarice Ontiveros na nakatanggap umano ng 500,000 pesos sa petsang February 24, 2023, araw mismo ng birthday ng senadora. Noon, may finlash po na AR na may pangalang Clarice Ontiveros. Kaapelyido ko po. Ang nakakagulat po, Miss Gina, yung petsa kung kailan daw binayaran ang Clarice Ontiveros ay February 24, 2023. Petsa po ng birthday ko. Kung mapatunayan na mali yung mga ginawang iyon ni VP Sara, okay lang ba sa inyo na kayo ang mapaparusahan sa desisyon ng iba? Kasi ako po ang accountable officer, ma'am. So okay lang po sa inyo, kayo po ang sasalo ng sisi ng iba. Kindly wind up, Senator Judge. Winding up, Mr. Presiding Officer. Tama, fair po ba yon? May ibang nagdesisyon, may ibang nagpagawa, kaya lang kayo yung nakalagay dun sa blanco na accountable officer, kahit hindi kayo ang nagdesisyon sa pag-encash, hindi kayo ang nagdesisyon sa ibibigay kay Colonel Lachica. Fair ba yon? Kayo po ang mapaparusahan? Alam ko po, ma'am, na alam po ni Ma'am Vice President Sara Duterte ang ginagawa niya. I hope po alam niya ang ginagawa niya.
Ninya, bukas nga ay sasalang naman sa witness stand si Lemuel Ortonio, ang OVP Assistant Chief of Staff na nakasama ni Acosta doon nga sa pag-encash ng confidential funds. At dahil naman sa medical emergency ni dating DepEd SDO Edward Fajarda, sa Miyerkules na inaasahang sasalang ang tatlong AFP officials na sina Boransing, Panopio at Bahaw upang tumistigo naman doon sa confidential funds ng DepEd. Ninya? Maraming salamat, Angela Babad.